no? Na binabanggit kanina ni Elmer. Naalala mo last week, Ina? Nag-post ako 2 post. Isang nangangahoy, si Pastor, at isang nagbubunot ng mani. Di ba nakita na post? Kung matalino lang, kung ginagamit lang yung, ano yung sabi mo, Banat, yung sa ulo? Common sense ba yun? Oo, common sense. Dapat naka-pick up na sila ron eh. Di ba? Oo. Eh, wala sila nun, sir. Wala ba? Oo. Sabi nga po ng isang ayun comment, yun no? ang, Mga sir, from heartbeat to heartache. Sabi po ng mga viewers natin. Maganda yun. Heartache talaga. Oo, para sa kanya. Kasi mission failed talaga si Tory sa ginagawa niya eh. Alam mo, lahat ng kabats niyan sigurado sa PNPA, katakot-takot ang kantsaw niyan. Oo. Kasi yung mga nakausap kong junior underclassman niya, galit lahat. Yung mga major ngayon, kapitan, hindi lang sila yung sasalita, pero asar na asar sa kanya. Kasi nga, hindi lang sila makaik eh. alam niyo, Sir Jay, ang pinakapatunay dyan, yung video ng hukay. Yes. Oo. Di ba? Yeah, Doon pa lang eh. Buisit ng tao sa kanya kung bakit yun, di ba? Bakit lumabas yung hukay na yun. Kasi pambihira. PNP yun eh. Oo. At ang nakakaalam niyang hukay na yan, walang iba kung magaling maghukay ng mga kasinungalingan. Siyempre, makakasama natin. Ako na nag-introduce. Go, sir. Si idol ko ito eh. Oo. Si Sas. Ayan, ang idol natin yan. Hello po. Kagalang-galang na Sas. Mike mo, Mike. Audio. Oy, magandang gabi po sa inyong lahat, no. Sandali lang, Kuya Manong Jay, saka sino na mga nasa SMNI? Yan, Si Ina. kapartner Carla po, kapartner Margo po, at ayan, kapartner Almar. Ayan, kapartner Carla at kapartner Margo, kamusta? Ano lang ha, i-clarify ko lang yung sinabi kanina ni Byron. Yes. Yung sinabi niya na yung nakipagkita mga vloggers, kasama po ako doon. Kaya totoo yung sinasabi ni Byron. Ano kasama tayo nun? Oo nga, sarap ng Chinese restaurant na yun. Sa ano po yun? Sa Shangri-La. Sa Mandaluyong mo. Sinabi. Edsa Shangri-La. Naalala ko na. At sa Shangri-La, kasama ko yun si Byron nun. Kaya sabi ko nung kinukwento ni Byron, tama si Byron, totoo nangyari. Ano yan? Mga October 2022. Pinagmamasdan nga kita nun eh. Parang iba yung reaction mo eh. Nagkita na kaya tayo. Oo. Ay, nako. Anyway, so ito no, congratulations sa AFP. At alam mo, yung AFP talaga, yan talaga ang isa sa mga pinagkakatiwalaang institusyon sa Pilipinas. Lalo na sa panahon ngayon. Lalo na sa panahon ngayon. May paninindigan, may tunay na paninindigan ng Armed Forces of the Philippines. Kasi alam naman natin, di ba, yung mga nabalitaan natin ng mga nakalipas na, halimbawa yung binalita ni, sino tong broadcaster, Manong Jay, si Darius Rason, yung nagbalita na may nag-walk out. Di ba, ano rin yan, isang broadcaster ang nagbalita. Si Ted? Pailon? Hindi si Ted Pailon eh. Meron pang isa eh. Nag-walk out na general? Yung ba yun? Sinutukoy mo? Oo, yun yung binalita. Si Mayor. Si Mayor ng Star City, Deo Macalma. Yan, si Deo Macalma, di ba? Nabalita rin siya niyan. Yung mga nababalitaan natin ganyan na may mga magigiting tayo na mga sundalo na talagang pumapalag. Hindi ba? Na kung may mali, pumapalag sila. Yun nga lang, sabi nga ni Byron, tahimik lang naman talaga sila. Siguro minsan nag-leak sila kay Byron ng information. Si Byron na lang pinapaingay nila or minsan binibigay sa gano'n naman eh. Magpipid lang yan ng isa para at least meron lang silang ano. Pero hindi yung kapag karaka magpapatawag ng press con. Hindi sila nagpapatawa. Never. Di ba yung yung sa DND, yung nilik sa akin document, yun din
sa akin, wag siyang papangalan. Oo. Kahit i-publish yun, wag. Kasi nga, may identification kasi yan kahit, Correct. Matitrace. matitrace sa kanila. So ngayon, totoo yan, na meron talaga sila panindigan, pero hindi nga sila, ayaw lang nilang nakikialam ng tahasan. So itong pagsuko ni Pastor Kibuloy, malinaw naman to eh. Malinaw naman na si Pastor Kibuloy ay gustong sumuko. Malinaw yan. Kasi Ang gusto sabi- niya harapin talaga yung kaso. Gusto niya harapin. Ang condition ni Pastor Kibuloy ay huwag siyang i-extraordinary rendition. Wag siyang tsaka wag siyang i-turn over sa Amerika. Yun nga po yun, yung extraordinary rendition, yung kukunin ka, and then that's it. Oh. Yun lang naman ang ni Pastor Kibuloy eh. Alam mo, nakabuti nga, hindi alam na marami eh. Nakabuti nga yung nag-refile sila rito sa Pilipinas eh. Because walang rason para i-turn over siya ngayon sa Amerika. Kasi Yes. there is a pending case in the Philippines. Exactly. Bawal, ngayon, kung hindi, bawal kasi sa extradition yun eh, no? And, Correct. wala naman silang pina-file na extradition case. Wala. Kailan pa yung kaso niya, no? 4 years ago. 4 years ago. 4 years ago pa yun. Can you imagine, di ka nag-file ng extradition, tapos ngayon nagkakabakbakan na, saka ka mag-request na, gusto namin. Wala ka nga extradition case. Yun naman talagang hinihintay ni Pastor Kibuloy nun, mag-file kayo ng extradition case. Harapin ko rin, oo. Kasi hindi sila nagpa-file. Kaya talagang malansa ito, no? At gusto ko lang ipaliwanag sa mga tao, no? Kilala nyo si Julian Assange, yung sa WikiLeaks. Sinabi ko kay Pastor before, nakita ko yan, sabi ko, alam mo Pastor, pag ang Amerika gusto niyang manira, pag lalaki ka, ang talagang itatarget sa inyong rape. Oh. Yan ang, pag ganyan ang galawan ng Amerika, si Julian Assange, rape yan, umpisa ang kinaso sa kanya para masukot, para mapalit yung mundo niya sa Sweden. Eventually, nawala yung kaso ng rape. Pero yun na, nasira na siya noon. Ilang taon. Isang taon siya. They will vilify you eh. Sisiraan ka talaga. Oh. Paglalaki talaga, ang ano talaga niya, lalo na pag mga nasa position ng ganyan, mga pastor or whatever, rape talaga ang Kaya ka talaga. nakakalamang ka dahil. Ano po yun? Kasi lalaki lang pinapailan nila ng ganyan eh. Alam nyo, meron akong gustong ikwento, no? Oo. Kasi kwento ko to kay Pastor, kung natatandaan niya, na alam ko yung nangyayari sa'yo kasi may parang nangyari sa akin ganyan na similar. Noon. Hindi ko pa ikukwento ko rin siya eventually, but it's not yet time. Pero ako lang pwede makapagkwento noon kasi Alam mo, Sas, kaya ako maingat ako sa ganyan. kaya mag-ingat ka. Oo, pag medyo delicate eh. Oo, iwas na. Pag hindi talaga, alam mo pag Byron, alam mo yan talaga ang pantira nila. Yung hindi ba kayo inakusahan ng rape, no? Hello. Ganun din ang ginawa nila kay Eli Soriano. Remember? Yes, kay Edison yan. Rape Rape talaga. Sa paglalaki, rape talaga. Ay, ikaw, Byron, mag-ingat ka. Actually, ang dami ko talaga iingat na ganyan na mga ano. Alam nyo kayo, pag maganyan, mag-iingat kayo sa mga ganyan kasi ang habol talaga yan, pinakamabilis na masira ka, rape. Yan ang inaano ko talaga sa mga lalaki na vlogger, nagbablog. Nasabi ko yan, ako mag-iingat-ingat. Huwag kayong magdoble yung ingat ninyo. Pag hindi nyo kilala ganyan, you'll never know. Kaya sinabi ko kayong pastor, kasi may sinabi Saka papainan ka pa niyan. Papainan ka. papainan kaya. Ito pa naman si Byron, mahilig pa naman to sa mga chika babes na Patay tayo dyan. Di, alam ko maiwas ito. Oo, maiwas ako. Maiwas ako sa mga ganyang bagay. Hindi katulad ni Coach Oli. Si Coach Oli medyo... No question. No argument. Nilaglag. Alam mo yung nangyari kay Julian Assange, fan. Yes. Oo. Fan niya yun. Taga-nga. Gusto talaga ng fan niya, ganyan. Tapos, biglang natira siya ng rape. Kaya mag-iingat kayo, lalo na pag lalaki. Pero yun na nga, itong nangyari kay Pastor Kibuloy na ito, no? Gusto niya sumuko. And gusto niya sumuko
na may tiwala siya na hindi siya extraordinary rendition. Yeah. Correct. And Correct. eventually, sumuko na siya ngayon. And sumuko siya sa pinagkakatiwalaan niyang institusyon. And that Yeah. is the armed forces of the Philippines. Ay ako Yeah. naman, nakita ko yung PNP, grabe yung ginawa nila dito sa PNP, napakalabo na 16 days naghahanap ka ng heartbeat, wala ka nahanap, hindi mo na-serve yung purpose ng warrant mo. Yes. May sinulat nga ako, sabi kong ginagawa niya sa KOJC ay collective punishment. Ito yung tinatawag na collective punishment, na pinapunish mo na yung buong group dahil lang... Which is not even a party to a crime. Exactly. That's called collective punishment, ka Jason Sano. Ang inaano ko nga dyan, hiwalay kasi yung personalidad ni Pastor Apollo Kibuloy sa KOJC congregation at Jose Maria College. Yes. Ang ginawa nila, kinolaps nila yung dalawa. Ngayon, itong story, ang hilig pa niya magsasabi na sumuko ka na kasi, titigil lang to pag sumuko na si Pastor. Oo. Speech taking. Di ba? Correct. Wala 0.5 ang IQ, wala ka magagawa no? Hostage taking. Oo. Di ba? Hostage taking nangyayari dyan. Pero yun na nga, I think the games are only beginning sa Yeah. pagsuk ni Pastor. No? And hindi nila alam kasi ni Pastor kung ano nangyayari. No? Yes. At alam din ng KOGC kung ano nangyayari. Alam din ng mga Duterte kung anong nangyayari. Ngayong sumuko na siya, ano nang gagawin nila? Sumuko na. Wala na. Oh. Oh, They edi, cannot, korte na to. hindi na alam. They cannot even vilify him now because that would be sub judice eh. Oh. Pero siguro, ang baka gawin nila dyan, yung estahan mo na yung issue, kunwari accomplish, para lang talaga, alam mo naman yung kumpare mo si Abalos di ba? Credit Ang grabber. simula pa lang, gustong-gusto na agad may pakain na kaagad eh. So alam natin na yun talaga eh. Ito yan eh. Politika talaga ho ito. Itong nangyayari na ito. Hindi ko siya kumpare. Gusto mo sabihin ko sinong may kumpare sa kanya nagpatawag sa atin. Wag na kawawa naman siya. Anyway, so ang eksena kasi dito, no, halata naman si Secretary Abalos, nagki-credit grab. Kasi nga, syempre, achievement, nahuli si Alice ko. Tapos nahuli rin daw si Pastor Kibuloy. Yung kay Alice Go naman ang labo, hindi naman siya nahuli. Ganito yung kay Alice Go, wala po siyang krimen sa Indonesia. Wala. Nasukol siya kasi nga, kunwari may warrant of arrest. Ngayon, ang original niyan, sabi ng Indonesia, ibibigay namin si Alice Go kung ibibigay niyo sa amin si Gregor Haas. Si Mr. Haas. Yung Australian na drug trafficker na wanted sa Indonesia. Na member ng Sinaloa Drug Cartel. Yun ang original, yun ang reporting ng ano sa story. Yun ang tunay na reporting. Ngayon, papaano ngayon itong si Alice, paano nawala yung ganong arrangement? Ikaw ba Indonesia ka? Nag-spend ka ng resources? Papayag ka lang ng ganun-ganun lang. Excuse me. Papayag ka lang ng ganun-ganun? Yes po, Miss Sass and kapartner Jay and Sir Banat Bay. Meron lang tayong bagong news kasi nagkaroon ng press con ang PNP na si Fajardo. Ang sabi po niya sa press con na sa loob daw ng KOJC sumuko o sa loob daw ng KJC compound sumuko si Pastor Apollo. Well, ang alam niyo naman, meron tayong mga always remember last sa na lang, magsisinungaling pa rin. Alam mo, grabe to si Jean, no? Hindi, ganito ang ano kasi ni Jean Fajardo. Ang ano niyan is yung plane ng AFP, yung pagsasakyan kay Pastor ay nasa compound. Doon sa may hangar. Nasa may hangar malapit. Ito katama sa Ibanat Bay, no? Ang gusto lang dito ay tahimik na lang. Para magkaroon kayo, para you can save face itong PNP. Yan ang basa ko niyan. Kasi, according sa aking mga tao, mga nag-i-inform mula sa loob, and remember, sa akin, ang video na hukay. Kaya alam. Tama. Ang ganito yan, may convoy. Okay? May convoy papunta ng KOJC. Nandun daw si Pastor. Doon
doon na pinadaan at doon na hindi siya natagpuan sa KOJC compound. Wala. Yun ang katotohanan niyan. Hindi po siya doon natagpuan. Sumuko siya sa AFP, sa ISAP, wala pa sa KOJC compound. Wala, Doon lang ang meeting point para masakay siya. Para masakay siya, may airlift papuntang Manila. Yeah. Oh. Ako nga, Sas, alam ko nga kung kanino siya sumuko ayaw lang magpabanggit kasi hindi nga sila maepal Alam ko nga kung kanino siya sumuko sa isa-isap kung sino nag-facilitate. Pero hindi lang nga sila pumapapil na. Kaya nga sila nabibuisit. Kasi nga parang sandali, tahimik na to. Supposedly, hindi ganito to. Naging fiasco. Bakit mo parang inangkin yung credit? Wala namang umaangkin. Kaya lang, tahimik na sanang lahat. Sinungaling. Di ba? Hindi nga, para na rin makapag-save face ang PNP. Kaso, kasi remember, ang PNP, kahit hindi yan under ng AFP, parte kayo ng Armed Forces of the Philippines. No, na dun sa Constitution, kayo ang part kayo ng uniform personnel. Na-apekto kayo din yung buong sandatahang may armas ng Pilipinas. So I think kasi the army really knows how to handle situation like this, no? Correct. The PNP not so much, especially itong under kay Torre and Marbil, not so much. And ang talaga niya, gusto talaga niya ng actually naawa rin ako kay Torre. Kasi I'm pretty sure he's also under pressure. And he is under orders. Siguro may sabit din dito si Torre, no? Na pag hindi niya nagawa yan. Siya Most likely. no? And I think itong si Colonel Jill Fajardo, paulit-ulit na lang yung kasinungalingin nyo. Una, wala kayong hinuhukay. Nung nagkaroon ng picture, Photoshop. Nung Nagkaroon ng video. Hindi na siya makapagsalita. Yun nga, hanggang sa kahuli-hulihan, nagsisinungaling pa rin ang PNP. Totoo nga. Naawa ako sa PNP kasi kasinungalingan after another. Kasi kita mo naman, no, hindi po siya, sumuko po siya before pa siya pumunta po siya ng KOJC compound. Yun ang ng events, no? Magtataka ka dito, ito patunay na lang yung unang interview ni Torre, wala siyang alam. Wala siyang alam. Ang ibig sabihin, simple lang, kung alam mong sumuko dyan sa loob, alam mo, nakalusot sa'yo, sa dami mong pulis, na ikaw nagmamando, hindi mo alam. Hindi dumaan sa loob. Kahit na dumaan lang doon sa may hangar sa likod kasi nandun nakapark yung eroplano na pagsasakyan sa kanila. C-103 ata yung I'm not so sure aircraft pero parang C-1 C-130? C-130. So itong intel, no, so pupunta sa hangar, may convoy going to the hangar, and most probably baka galing Tamayong, but this is unverified. Pero maitim si Pastor so siguro galing ito sa may matinding araw, no? Yeah. And parang military led daw ang convoy papuntang C-130. Puro sundalo. Puro sundalo lang. So Sundalo lang. kung tunay itong mga mainstream media na to, no, dapat ang tanongin nila Colonel Jean Fajardo, bakit sa inyo to nilihim ng AFP? Oo. Sabihin, hindi kayo mapagkakatiwalaan. Correct. Kasi para alam lang ng tao, no, yung ma-picture lang nila yung physical. Pagka kasi ka dito, may karsada, no, yung exit, yung paggaling ka ng airport, na disembark ka ng Davao. Di ba may kalsada riyan? Yung may gate yan, papunta roon sa pag kumaliwa ka, papuntang hangar yun. Nandun usually pinapark yung mga private o kaya military jets. Yeah. Na tabi, sa likod mismo noon, yung hangar, private hangar ng Apollo Air. Yes. Yung Apollo Air, yun ang company, Airways company ng KOJC. Yeah. Oh, yun. Kaya yun na nga, no, I think
gusto talaga ng military na i-quiet na lang muna natin to para makapag-isip tayo ng exit strategy sa Correct. PNP. Oo. I think nababasa ko yung gusto ng ISAF dito, no? Oo. Kasi nakakahiya yung nangyari sa PNP eh. Oo, Oo. sobra. Kahit rin nila dito, nakakahiya yung nangyari sa kanila. Tinutulungan na nga silang mag-save face eh. Yes. And the Ako- military. Oh yes, Byron. Ako tanong lang sa inyo, pero alam ko naman yung sagot. Itatanong ko lang sa iyo, para sa'yo naman galing. Sa tingin mo, wala sa AFP si Pastor Kibuloy for past few days. Nagtatanong lang ako Next question. At Miss Sas, may tanong po para sa iyo, Miss Sas. Okay. Somehow po ba umaasa tayo na this time magsasabi na ng totoo ang PNP or patuloy silang maninindigan sa kanilang pagsisinungaling to save face? Well, ganito lang yan alam mo, Colonel Jean Pardo, parang si Colonel Jean Pardo atang kauna-unahang babaeng spokesperson ng PNP, no? Correct. Or Mukha. maybe- Mukha. Mukha ba? Oo. Or Yes baka po. meron na before, no? Kasi karamihan lalaki ang ano dyan eh. Lalaki. Lalaki, oh. Actually, nakakahiya na parang, alam mo yon na parang sana, kasi ikaw yung, although tagapagsalita ka lang, sa'yo ma-associate yun eh. Correct. Sa'yo ma-associate yun eh. Na, tama ba tong parang, halimbawa yung heartbeat, kung nakikita mo ng ganyan, parang sir, parang ang labo. Oo. Ang labo. No? Una, yung heartbeat nahanap na. Itong yung si Gretchen no, ng News 5, sigurado siya, confident siya. Oo. Tukoy na po ang heartbeat. Ito, nakikita nyo, meron pa siyang drawing, meron pa siyang May crocus pa dyan. animation. Oo. Sigurado na raw, mas makukuha na raw. Kaya daw yung PNP, si Gretchen Ho po nagsabi nito, kaya yung yung PNP nakikipag-negotiate sa KOJC, nasabihin na lang kung nasaan yung entrance, otherwise, papasabugin nila yung... Oo, yun pa yung statement. Kaya nga, Yun yung sabi ni Gretchen Ho. napaka-responsable. Sigurado pero ngayon, kita mo, alam mo si General Torrio, yung statement niyang yun, alam mong natamaan siya eh. Oo, Alam mong natamaan ng sobrang kahiyan eh. talaga. Pero alam mo, ito naisip ko lang paano kaya nila i-connect lahat ng kapalpakan nila? Kasi ito nararamdaman ko, i-connect na nila yan na malamang nahuli doon sa heartbeat, nahuli doon sa paghuhukay. Sigurado yung i-connect na nila lahat yan. Lahat ng kasinungalingan para gagawin na po nila. ma-justify. No, ma-justify lang yung ginawa nila. Well, di ba hindi pa naman tapos ang hearing ni Senator Bato de la Rosa? I think, Senator Bato, this is your time to shine. Kasi malinaw na malinaw na yung ginawa ng PNP ay mali. Kasi ganito yan, no? Alam mo naman tayo, no? Kaibigan din tayo ng PNP. May mga panahon talaga na kailangan mong gumawa ng mga drastic na ganyan. Pero dapat sure ka na yung gagawin mo, magkakaroon ng bunga. Kaya kasi, great rewards require great risks. High risk, high reward. Oo. Diba? High risk, high reward. So gagawin mo talaga kasi sigurado ka nandyan yung hinuhuli mo. Kahit Correct. magpako pa yung building na yan, basta mahuli ko, wala kang pakialam, nahuli ko. Yung ganon, mapapatawad mo pa minsan na parang, okay, hindi ba? Parang yung war on drugs ni PRRD,